Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na mid-September bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So after watching this reading, Gemini, makukuha mo na yung manifestations mo at ma-solve mo na ang problema mo dahil hihimayin natin ang iyong buhay para ma-check natin kung ano yung current situation mo, ano ba yung humaharang o nag-block sa iyong swerte, sa iyong manifestation, sa iyong problema, at ano yung kailangan mong gawin at ano yung missing puzzle piece para ma-solve na finally ang iyong problema at makuha mo na yung minamanifest mo. Okay? So, upo na, sit back, pag-usapan natin ito. Buksan mo yung isip, buksan mo ang iyong puso, at kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Gemini yan. Okay po? So, use your intuition para makuha nyo po yung tamang-tamang mensahe na angkop sa inyo for this reading. Okay? So, Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ako malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Gemini po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, Gemini, thank you again for not skipping the ads. So, ano naghintay sa inyo ngayong buong mid-September para ma-solve na ang problema at makuha ng minamanifest? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa yung manifestations, you have the Queen of Cups. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the King of Pentacles. Lovely. In the area of what's coming in, you have the Magician card. Beautiful. Wow, manifestations coming true. Isang napakalaking garantiya at siguradong moment para sa iyo ang katuparan ng iyong mga minamanifest. In the area for divine messages, you have the Seven of Swords. In the area of your fortune, you have the Ace of Wands. Lovely. New beginning. Wow. In the area of your future, you have the Six of Swords. Wow, napakaganda. At ang missing puzzle piece, ito yung kulang, ito yung pag nagarantiya mo to, solve na yung problema, makukuha mo yung minamanifest mo. Ito yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Five of Pentacles. Nakita ko rito, Gemini, nasa gitna ka ng paghihirap ngayon or pag-solve ng isang problema, feeling mo walang makakatulong sa'yo, feeling mo parang you're left out, o parang feeling mo pinabayaan ka or iniwan ka or parang nabitin ka o iniwan ka sa ere, parang ganyan. And you feel like kumakayod ka on your own, walang nakakita ng hirap mo. Some of you parang sinasarili, some of you parang you're doing things on your own, ayaw mo kasi maging pabigat, ayaw mo maging sagabal sa ibang tao, o ayaw mo maging alalahanin ng iba. Pero nakita ko rito, help is coming for you, ha? Meron tutulong, may tutulong sa iyo, huwag kang mag-alala. Darating yung karapat-dapat na help or assistance or money o talagang hinihintay mo na garantiyang makakaangat sa iyo, darating yan. Pero ngayon, nasa energy mo to in your background, ibig sabihin, pinapaalalahanan ka, Gemini, ng yung spirit guides na wag mo na daw bigyan pa ng buhay yung mga bagay na mali, yung mga bagay na kapos ka, yung mga bagay na wala ka. Mas makakabuti daw sa'yo, Gemini, to really cultivate your power in a sense na saan ba ako magaling, saan ba ako marunong, saan ba ako malakas, ano ba yung mga bagay na meron ako komparado sa mga bagay na wala ka. Huwag mo na daw isipin pa na ay wala akong ganto, ay mahina kasi ako, ay wala akong ganyan, ay kulang ako, no? Kung lagi mo yung isipin yung mga bagay na kulang ka at wala ka, nako, lalo ka lang manenega. Kaya ngayon, always cultivate the time to really tell yourself, kaya ko, maabot ko, akin yan, walang makakaagaw niyan, okay ako, okay? Mahalaga yan in your background to tell yourself na you're able, you're capable, everything is possible in your hands. In your full spread at the center, you have the Six of Cups. Kung birthday nyo po ang 6 or special number, baka anniversary or address, no? Maaring this reading is really for you. The Six of Cups will affect everything in your life this time, in all aspects. But first, pag-usapan mo natin ang different columns. In a column here, in your good things coming in, you have the Six of Swords, you have the Magician card, and you have the Ace of Wands. Sinasabi rito, yes, meron kang bagong simula na mag-uugat sa yung aksyon. At pagkakaroon ng believability na kaya ko, maabot ko, akin to,
kaya mo eh, magagawa mo, posible eh. So, kung meron ka daw mga plano, idea, or suggestion, o mga gustong gawin sa buhay mo, magagawa siya. At yun ang magkapasulong sa buhay mo away from something na sobrang mabigat. Here, Five of Pentacles, meron kang Six of Swords, talagang paabante ka, away from something talagang struggling. Kaya nakita ko talaga, huwag kang mag-alala, makakalagpas ka rin sa problema mo this time. At magkakaroon ka na ng magandang aksyon, magandang solusyon moving forward. In the area of your current situation, you have the Four of Swords, you have the Six of Cups, and you have the Queen of Cups. Nakita ko rito, ang puso mo ang dapat mamayani sa mga bagay na gusto mo. It feels like you're stuck in the past. Parang meron ka mga bagay pang inaasahan before, gustong kunin before, gustong makamit before, na hanggang ngayon parang daladala mo pa rin, o meron ka pa rin mga painful moments in the past na kailangan na i-let go, kailangan ng bitawan, at magpahinga ka na doon para yung puso mo makapag-ready for something new, something more. Because parang sugatang-sugatan ka na in the past. Kaya ngayon parang paalala sa'yo, bitawan na, iwanan na yung past para hindi ka na nag-struggle. Okay? In the area of what's fixing this problem, nakatabing pa po yung ating missing area. So mamaya bubuksan natin yan. But meron tayo ditong King of Pentacles and also the Seven of Swords. Nakita ko rito, time na for you to have a strategic move para sa mga bagay na pangmatagalan. Your work, your job, your career, yung negosyo. Kung ano po yung binubuo mo na makikita mong kaching-kaching ang aking aanihin dito. Sabi ng spirit guides mo, yun daw muna unahin mo more than anything. Diskarte, diskarte, diskarte. Narinig ko din na huwag mo daw muna ipamalita sa ibang tao yung iyong mga ginagawa ngayon. Kung ito man po ay career move, negosyo, may mga plano kang gustong simulan, huwag mo daw muna i-broadcast sa ibang tao kasi makaka-apekto yung kanilang opinion. Para bagang unknowingly, unaware sila pero parang jinx nila o pinapasahan nila negative energy yung mga plano mo. Kaya make sure na ikaw muna kikilos, work in the dark, wag mo na muna ipamalita sa kanila para mag-go smoothly ang lahat ng ito. Okay? So, napakagandang message for you. Especially here, if you could just do your best. Gawin mo lang yung mga kaya mo on your own. Ikaw yung maging leader dyan. Ikaw gumawa, mag-isip ng strategy. And then enjoy the process. Be kid again. Maging bata ka ulit. Learn to smile. Learn to have fun. Learn to enjoy what you're doing. Ayun, susulong ang lahat. Aabante ang lahat. Kaya hindi ka magkakaroon ng pangit na problema dito kung i-enjoy mo yung proseso at ikaw yung magiging punong abala. Parang hands-on ka, kumbaga. So, at your core energy that will affect everything, you have the Six of Cups. Six of Cups all about you having nostalgia. Parang nakatingin ka pa sa past, nakatingin ka pa sa nakaraan, hindi ka makapag-move on, hindi ka makaabante. Parang meron pang dati o karelasyon na pabalik-balik na nagiging rason ng problema mo, or meron kang mga dating nagawa, or may mga taong pwede rin mga taong nakagawa ng masama sa iyo in the past na hanggang ngayon ay nakaka-apekto pa rin sa iyo, kaya parang hindi ka makasulong-sulong with the Five of Pentacles here. Sabi rito, learn to move on, learn to forgive. Alam ko meron sa inyo hindi pa kaya magpatawad, okay lang yan, naiintindihan kita Gemini. Hindi kita in-invalidate, and I truly respect how you feel and what you want to do with what you feel. Sabi rito, pag hindi ka daw nakalaya sa nakaraan, lalong hindi ka makapag-move on. So, malaking paalala sa'yo ng yung spirit guides today, Gemini, is to really move on from something na kinakadena ka. Okay, nasa above card mo si Four of Swords. Kailangan mo itong ipahinga. Kailangan mo ng bitawan. Kailangan mo ng i-resolve sa puso't isip mo na past na yon, tuldok na yon, kailangan ko nang bumitaw. Okay? With the Six of Swords, Six of Cups here, nakita ko na reconcile. Reconcile with someone. Kung hindi ka pa ready, reconcile with the past. Kung ano man yung mga nagawa mo, kung ano yung mga hindi mo nagawa, kung ano yung mga feeling mo, kasalanan mo, o rejection mo, or kapabayaan mo, learn to forgive yourself. Doon ka daw muna magsimula. Kapag napatawad mo ang sarili mo at natanggap mo na kung ano yung nangyari, dyan ka talaga unang-unang makakasulong. Kaya first big step mo in order for you to solve your problem now is to forgive what happened. And it's part of the past na eh. Tapos na yun eh. Ang mahalaga, natuto ka dyan. At kung natuto ka talaga, magagamit mo yung wisdom mo moving forward with the Six of Swords here. Clarify natin. Six of Cups is being clarified by
Yun, tumalon, you have the Eight of Swords. Yes, kumakadena sa'yo ang past mo. Either you're overthinking, you're overanalyze, balik ka ng balik, sabi mo, bago ko pa yun, okay pa yun, pwede ko pang balikan, baka mamaya pwede ko pang kausapin, baka mamaya pwede ko pang pakiusapan, or maayos pa yung gusot, pero tapos na eh. Wala na eh, past na yun eh. Kahit anong balik natin, o kung meron man bumabalik sa'yo na tao from the past at kinukumbinsi ka to get back or pag-usapan or ibalik ulit yung dati, pero alam mong wala na eh. Kinakadena ka nun eh. At yun yung nagiging rason kung bakit ka nag-struggle, kung bakit ka para ang lungkot-lungkot mo at you feel like you're so empty. It's because lagi ka pang naghahangad ng mga bagay na wala na. And you need to get out of this situation. Maganda with the Eight of Swords, Gemini, kayang-kaya mo. Kayang-kaya mong kumawala doon sa nakakulong at limitado mong mundo na akala mo hindi mo kayang umalis, hindi mo kayang mag-abroad, hindi mo kayang gawin to, hindi mo kayang gawin yung project na yan, hindi mo kayang mabuhay na wala siya, hindi mo kayang mag-start over, kaya mo. Especially here, pagbaba mo, you have the Ace of Wands, new life, new beginning. So talagang kung hahayaan mo lang na bitawan na yung nakaraan mo at magkaroon ka ng lakas ng loob na sumubok ulit ngayon, kakawala ka at magkakaroon ka ulit ng bagong buhay. Okay? In the area of what's blocking, ano daw yung humaharang sa buhay mo this time? Ano yung rason kung bakit parang hindi umaabante, hindi sumusulong, anong nangyari? You have the Queen of Cups. Nakita ko rito na sundin mo daw ang puso mo. Parang may mga bagay daw na alam mo naman kung anong dapat gawin pero hindi mo sinusunod, hindi mo ginagawa. At lagi kang nakakiling doon sa sinasabi ng ibang tao, sa opinion ng ibang tao. Kung ayaw nila, parang ayaw mo na din. Kung gusto nila, doon ka na lang pupunta. Kung masaya sila, sige, okay na lang. Parang you're content by other people's opinion or by other people's idea at doon ka na lang nakikipag-compromise. To the point na parang hindi ka naman totally masaya, parang umu-okay ka na lang sa agos ng iba, agos mo na rin yun. Parang ganyan. So, ngayon, ang bumabalakid daw sa katuparan ng iyong manifestations at pag-solve ng iyong problema ay ang pagsunod mo sa puso mo. You need to parang value what really makes you happy, value what really makes you fulfilled, ano yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng contentment at ano yung hindi. Panahon na para harapin mo daw, Gemini, yung ikakaligaya mo at kung ano yung mga bagay na talagang panggulo lamang sa paligid na kayang-kaya mo namang mabuhay nang wala iyon. Sinasabi ng spirits mo na you always try to involve other people in your own business. Sometimes, panggulo lang yung mga yan eh. Bakit mo sila binibigyan ng boses? Bakit mo sila binibigyan ng opinion kung ikaw o mismo ang nasasagasaan? Nakita ko yan. Your heart matters. Kung ano yung kapaligaya sa'yo matters. Bakit mo daw iniisang tabi yun? So, in order for you to solve this problem, use your heart, your passion, your love. Kung mahal mo ito, kakausapin mo yan ng maayos kahit may problema kayo. Kung importante sa iyo yung bagay na yan, kahit magulo, kahit masakit, kahit mahirap, alam ko, hindi mo susukuan yan kasi mahal mo eh. Kung itong bagay na ito ay importante sa iyo, alam ko kahit gaano kabigat o kahit gaano kasakit, hindi mo susukuan kasi mahal mo. So, ngayon tanongin mo sarili mo, ano ba yung mga bagay sa paligid ko ang kamahal-mahal? Ano yung mga bagay sa paligid ko ang hindi ko kayang sukuan? At ano yung mga bagay sa paligid ko na, kaya ko pala tong bitawan. Ito pala yung rason kung bakit ako nahihirapan. Bakit ko yan ikikip sa life ko. Follow your heart. Alam kong alam ng puso mo, Gemini, kung ano yung mga bagay na gusto mo at ayaw mo at handa ka na bitawan. Siguro natatakot ka lang sasabihin ng iba, natatakot ka lang kumilos, especially here, Queen of Cups, pataas, Magician. Ibig sabihin, you're lacking action. You're lacking action in the things that you want to crave in your heart. Uhaw na uhaw ang puso mo, gutom na gutom ang puso mo for something na talagang gustong-gusto mo makamit. Pero kulang sa action. Ngayon daw, actionan mo yung mga hilig ng puso mo at ikakaligaya mo. Panahon na para lumigaya ka. Panahon na para ikaw naman ang umangat, umasenso, at wag mo daw i-deprive ang sarili mo sa magagandang bagay. Queen of Cups, Queen of Wands. Yes, dalawang queens ang nandito. Nag-uumpugan daw ang dalawang aspeto ng buhay mo, yung gusto at yung puso. Parang yung ikakaligaya at yung talagang nais ng ibang tao para sa'yo. Nakita ko rito na you just want to enjoy your life eh. Nakita ko rito na kapag sinunod mo ang puso mo, magkatagumpay ka dahil nandoon yung hilig mo, nandoon yung passion mo, nag-e-enjoy ka. Kapag nag-e-enjoy ka, lalo ka nagiging productive, lalo ka nagiging malakas, lalo ka nagiging palaban. Kasi ine-enjoy mo, mahal mo eh. So parang ganyan this time around. Sabi rito, wag mo nang isipin pa yung sasabihin ng iba. Always cultivate the time. Ano naman, ito yung magpapaligaya sa akin. Ano naman kung yan ang sabihin mo sa akin, ito yung gusto ko eh. This is what makes me fulfilled eh. So, your fulfillment, happiness, and confidence ay makakatulong para sundin mo yung puso mo.
Nakita ko rin dito na parang sabi ng spirit guides mo na magtiwala ka naman sa sarili mo. Mahalin mo naman ang sarili mo. Kung lagi ka nagmamahal and of service ka of other people, lagi ka nandyan para tulungan ng iba, para ibangon ng iba, para solusyonan ng problema ng iba. Paano naman ikaw? So, ngayon, kailangan ng habulin yung para sa'yo at tignan mo naman kung ano yung magpapaligaya sa puso mo. Okay? Bigyan pa kita ng cards. Unang-una, relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom. Consumed, eroding habits. Yes, may mga bagay ka daw na talaga namang gusto nang gawin pero pinaparaya mo para sa ibang tao. Kahit na handa ka naman ng sumuong, pero parang gusto mo manatili for other people to make them happy. Akala mo lang na masaya ka dyan, pero in the long run, mararamdaman mo, parang nakakulong ka, parang wala ka ng growth, parang hindi ka umaabante. Alam mo, nakaka-addict daw talaga yan, yung pagiging pananatili sa comfort zone, hindi ka na gumagalaw. Kasi ayaw mo mag-cause ng friction sa ibang tao. Ayaw mo makaroon ng samaan ng loob, ayaw mo makapanakit. Kasi sabi mo, pag hindi ko sila sinunod, baka mamaya kung anong sabihin, kung hindi ko pinagbigyan ng gusto nila, baka sabihin nila, ganito ako, ganyan ako. So parang pinaparatili mo na lang yung status quo to make everybody happy. Pero nakita ko talaga dito na once you follow your heart at talagang naging malaya ka at sinunod mo yung gusto mo, alam mo magiging maligaya din naman sa'yo yung ibang tao eh. Kung talagang genuine yung love nila para sa'yo. Okay? Now, the message of making peace. In the midst of adversity lies the path to self-discovery. Profound, genuine risk. Panahon na talaga to para magkaroon ka ng kaparatagan, making peace with the past and moving on to something new. Panahon na to para mag-self-discover ka. Hanapin mo yung mga bagay na magbibigay ulit sa iyo ng sigla, magbibigay ulit sa iyo ng energy, power, at magmamahal. Parang kasi ngayon, paikot-ikot lang, no, Gemini, napansin mo, paikot-ikot lang yung problema, paikot-ikot yung solusyon, paikot-ikot lang yung ginagawa mo, to the point na parang, ay, dito na lang ba ako? Stuck na ba ako dito? And you're now craving for more. At magandang party yan, magandang initiative yan to get more blessings to come. Especially here in the area of what you need to do, you have the Four of Swords. May mga bagay ka daw kailangan na ipahinga. Talaga nakita ko rito, ito yon yung past. Pati yung mga kinakatakot mo. Ipahinga mo yan. Ipagpasa Diyos mo na. Four of Swords all about lifting to God yung mga bagay na puro alinlangan mo before, takot mo before, pangamba mo before. Kung naniniwala ka talaga kay God, kung ano man po ang relihiyon ninyo, kung nananalig ka sa higher power, wala kang dapat ikatakot. Always believe I am protected, I am guided, I am cherished, everything is stable, money flows through me easily, money flows through me fast and quick, and it will stay forever. Okay? Yun yung mga bagay na dapat mong minamanifest sa buhay mo this time. At yung mga duda, yung mga parang aligagang-aligaga ka na parang kailangan ko tong gawin, kailangan ipahinga mo. Learn to let go, learn to really rest your mind, your heart, your spirit, and everything will be flowing swiftly para sa'yo. Nakita ko rin dito na panahon na para ipahinga mo yung pagod mong isip, pagod mong puso, o pagod mong katawan for someone or something. Parang marami kang ginawa itong mga nakaraan, whether pinilit mo, nirush mo, pinuwersa mo yung isang bagay para mangyari o matupad, and then nag-come up ka in the outcome na parang, ay, hindi pala para sa akin talaga yun, especially here in the past. Kahit anong kayod mo, parang feeling mo you're stuck, parang feeling mo it's not for you. Kahit anong katok mo doon sa bagay na yun na may hinuha ka na eh, may gets ka na parang, ay, hindi pala para sa akin to. So, may mga moment ka this time around to just rest. Bitawan na, ipahinga na, isuko na yon. Kung ano man po yung aspetong yan ng buhay mo na alam mo sa puso mo na kahinto-hinto na, ihinto mo na. Because that is something na kailangan mo ngayon i-cultivate ang time mo to rest, to rejuvenate, to recharge. Because magiging palaban ka, Gemini, in new things coming in. So, huwag kang mag-alala, everything will be fine. Kung meron ka ngayon susukuan na trabaho, meron ka ngayon susukuan na tao, sayo mo time na to para bitawan ka, mapanakit ka na masyado, binigay ko na lahat ng effort ko, sinubukan ko na lahat ng potential kong magagawa, ginawa ko na para sa'yo, para dyan, pero wala pa rin. Siguro time na ngayon para bumitaw ako at ipahinga ko ang puso ko at putulin ko na yung ugnayan ko from something na dapat ko nang i-let go. Okay? The Four of Swords, the Two of Cups. Yes, it's all about communication, ugnayan, baka love din ito, or relationship with someone, or kontrata, or trabaho, or anything that revolves around having this mutual understanding with something. Halimbawa, trabaho man yan, negosyo mo, or ugnayan nyo with someone, agreement, negotiation, o talagang pag-ibig ito. Ngayon ang panahon para ipahinga na.
Ipahinga para makahinga ka din. Para makapag-isip ka ng tama. Kasi kung lagi kang involved dito at gumagapang ka just to get their approval, to get their yes card, to get their love, affection, parang ikaw na yung nagpapwersa. Parang masyado ka nang desperate to get that. Parang ngayon, sasabi mo sa sarili mo, kung akin yan, babalik yan eh. Kung talagang akin yan, may paraan ng Diyos para umikot ulit yan para pumunta sa akin. No? It's all about divine timing here, playing in your life. Nakita ko rito na what's yours will be yours, kaya ipagpasa Diyos mo na. Kung itong ugnayan na to ay magkakaroon ng fruitful outcome, then good. Pero kung hindi, ibig sabihin, God is redirecting you in something better, in something bigger. Kaya kung meron po sa inyo mga Gemini ngayon nanonood na parang bakit hindi napunta sa akin, bakit nauwi sa wala, bakit napurnada, isipin mo na lamang, ay siguro ayaw sa akin ni God na mapunta sa akin to kasi meron pa siyang gustong ibigay na much better. At yun, nagbibigay sa iyo ng pagsulong moving forward away from something na talaga mapanakit para sa iyo. Iniingatan ka ni God kaya ayaw kanyang pumasok sa isang bagay na hindi makakabuti para sa iyo. Okay? Bigyan pa kita ng cards. Unang-una, get the big picture, view from above. Yes, ngayon siguro medyo limitado ang mata mo, parang naka-microscopic view ka, kaya parang hindi mo makita ng kabuuan, yun ang nangyayari. Marami kang questions, marami kang mga bakit ganito, bakit ganyan, gusto mong manise, gusto mo parang ikaw kasi ganyan-ganyan, meron kang gustong sisihin para magkaroon ng sense yung mga nangyayari, no? Pero kung lalawakan mo lang daw ang viewpoint mo, lalawakan mo lang daw ang isip mo, lalabas na parang, okay, now I understand, si God ang gumagawa ng paraan. Okay, si God mismo yung at play, kaya nangyayari ito. Baka nire-redirect lang niya ako, baka hindi pa itong right timing, baka pinoprotektahan niya ako, kaya hindi ko muna makatok yung dapat kong katukin. Kaya siguro sabi niya, kailangan ko muna magpahinga, no? Now, the message you have, in the flow, everything is smooth sailing in the flow of your life. So ngayon, kung ano man yung nangyayaring aberya, wag mo isipin na may roadblock ka, wag mo isipin na pinapahirapan ka ni God, wag mo isipin na ay hindi siguro para sa akin to. Baka hinahanda pa niya. Everything is happening for you in your destiny. Kaya nakita ko rito na everything smooth sailing na, especially here with the Six of Swords in the your good fortune in your near future. Nakita ko susulong din ang lahat. Ngayon, parang sabi niya, magpahinga ka muna ha para makalaban tayo sa susunod kasi may hinahanda ko para sa'yo. Parang ganyan. So ngayon, cultivate the heart to rest. Kung ito man ay agreement, negotiation, or pag-uusap with someone na parang ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, hirap na hirap ka na, no? Parang kayod na kayod ka at parang gagapang ka na just to get their approval, to get this conversation done and over with. Pero ngayon, nakita ko talaga na ipagpasa Diyos at makikita mo rin yung good outcome for this. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the King of Pentacles. King of Pentacles, you need to focus on your money, your growth, yung stability. No? Kung may negosyo ka, focus ka daw muna dyan. Huwag daw muna pag-focusan yung mga panandali ang pag-ibig o kilig-kilig sa paligid o problema sa paligid. Lalo na yung mga bagay na nanggagaling sa past. Whether past relationship yan, past problema, parang sabi mo, ano ba yan? Hindi ba nakaka-move on tayong lahat dyan? Lagi pa tayong babalik dyan? So ngayon, lagi kang future-oriented ka, Gemini. Okay? Huwag mo laging isipin yung nakaraan. Dapat hindi ka pa urong. Dapat lagi kang pasulong. So, kung halimbawa negosyo mo yan, nag-iisip ka siguro kung bakit nangyayari sa negosyo mong ito, edi dapat isipin mo kung ano yung makakatulong sa'yo down the line. In the next 2 years, the next 3 years, kailangan stability ang iyong problema ngayon o iniisip ngayon. Kung ito ay tungkol sa mga papeles mo, Gemini, para makapag-abroad na, o kaya meron kang kinukumpleto to make sure na stable ang lahat at makakahinga ka na ng maluwag with the Two of Swords here. Nakita ko rito na madadaan naman daw lahat ng bagay sa matinong pag-uusap, nang walang sumasabog na emosyon, nang walang galit-galit, nang walang naninisi, or parang I'm seeing mabigat sa dibdib, parang ganyan. So ngayon, kailangan daw isipin mo, my hard work should pay off. What I'm building should be worthy of my time. At wala ka ng time para sa mga bagay na temporary. Okay? Especially kung ito ay nanggaling sa nakaraan na tinapos mo na nga eh. Kaya nga iniwan mo yan eh. Kaya nga siya nasa past eh. Ibig sabihin, wala na siyang saysay sa buhay mo ngayon. So ngayon, kailangan mo isipin yung mga valuable lang. At maging sigurista ka, Gemini. Hindi pwedeng patalo ka lagi na kikilos ka ng isang bagay na hindi iniisip. Kailangan nag-meditate ka and also pinag-nilayan mo at tinitimbang mo muna bago ka kumilos. Okay? The King of Pentacles being clarified by
the Six of Cups. Dalawang beses lumabas ang Six of Cups. Six is all about reflection. Pagtingin sa nakaraan, pagtingin sa past, sabi mo, okay, ito na yung nangyari sa akin before, hindi na mangyayari sa akin yan ngayon. Kasi alam ko na gagawin ko. Yung ganyang ugali, alam ko na yan. May ganyan rin akong past relationship ko. Hindi na kita palalagpasin this time. Hindi ko na yan hahayaang mangyari pa sa akin. Show ka na, bitaw ka na. Parang ganyan. So, natututo ka na kasi malalim yung pinanggalingan mo in the past. Kung ano man daw yung mga lessons, kung talagang natuto ka, Gemini, kung ano daw yung mga lessons na natutunan mo in the past, magagamit mo yon para sa bubuin mo ngayon, hindi ka na mag-fail, hindi ka na mapagod, hindi ka na masaktan, at hindi ka na maligaw pa. At para mabuo mo siya fully in your life. So ngayon, sabi rito, enjoy din the process, maging bata ka ulit, huwag puro seryoso. Sabi rito, pag ini-enjoy mo yung isang bagay, lalo siyang umaasenso. Okay? Napakaganda for you. In the area of what you need, what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo this time, napakaganda. Manifestation in your life. Palakpakan tayo. Meron ka daw manifestations na magka-come true this time, whether sa negosyo man yan, sa pag-ibig, sa trabaho, sa personal, sa career mo, o sa yung project na ginagawa ngayon. Kaya mo daw eh. Nasa iyo lahat ng tools, nasa iyo lahat ng ability to change your life for the better. Yung minamanifest mo, malaki ang chance na maganap siya. Kaya kung meron sa inyo ngayon, nagdududa, natatakot, kaya nga sabi dito, ipahinga mo ang puso mo eh. Ipahinga mo yung mga bagay na pinipilit mo kasi pasulong ka naman eh. Pasulong lahat ng bagay eh. Kaya ang kailangan talaga sa'yo, Gemini, is to take action. Kailangan mo kumilos, kailangan mo umabante. Huwag kang papapigil porke sinabihan ka ng masama, porke sinabihan ka ng pangit, porke ayaw nila sa'yo. Kung yan ang tawag ang puso mo diyan ka masaya eh. At yan yung magbibigay sa'yo ng lifelong accomplishments eh. So bakit mo pipigilan, di ba? So ngayon, if you're thinking, kaya ko ba? Yes, kaya mo. If you're thinking, maaabot ko ba? Yes, maaabot mo. Ito ang garantiya, manifestation is coming, it will be yours, and no one can take it away from you. Kaya ngayon, actionan. Tapatan mo yung manifestation. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabihan ka ng tapatan ng manifestations, you need to be aligned. Halimbawa, gusto mo maging singer, di ba? Minamanifest mo. Sana maging singer ako, Lord. Sana maging singer ako, Lord. Bigla may nag-alok sa'yo, huy, magaling ka pala kumanta. Audition ka naman sa gantong network. Tutulungan kita, pipila tayo. Sabi mo, ayoko po, nahihiya po ako. Baka maraming mas magaling pa sa akin, ayoko na lang. So, hindi mo tinatapatan yung manifestation. Pangarap na pangarap mo maging singer, darasal ka everyday to be singer, pero pag nandiyan yung opportunity, umaatras ka, sabi mo, hindi po ako magaling, hindi po ako deserving. So, hindi ka aligned. Kaya yung sinasabi ko dito na kapag dumating yung manifestations mo, dapat align ka. Dapat din daw, sigurado ka sa minimanifest mo. Baka mamaya nabubulagan ka lang sa ganda, nabubulagan ka lang sa gusto mo, pero in reality, yan ba talaga ang gusto mo? Kaya mo bang panghawakan yan? Kaya mo bang, i-take your grip dyan sa manifestations na yan at pahabain siya sa buhay mo. So ngayon, kailangan aligned ka ha. Kung ano yung gusto, kung ano yung gagawin, para pag dumating, kayang-kaya mo. Okay? Magician card is being clarified by you have lumabas Tower card. Yes. Tower card's all about changes. Ikaw mismo ang babago sa buhay mo. Ikaw mismo ang magbibigay sa iyo ng garantiya ng pag-asenso at paglago. Kung hindi ka a-action, hindi magbabago ang buhay. Kung hindi ka kikilos, walang mangyayari. Parang ganyan. So, manifestation is one thing. Taking action with the manifestation is another. So, marami sa atin, manifest. Pero, handa ka ba talaga para sa manifestation na yan? Kaya mo bang panghawakan? Ano ba yung ginagawa mo to show the universe na, God, kayang-kaya ko po yan alagaan, ibigay mo sa akin. So, parang ganyan. So, make sure na aligned ka with your manifestation so that dire-diretso ang lahat, makasulong more forward ka. Okay? In the area of your divine advice, you have the 7 of Swords. Sabi ko nga sa inyo kanina, isekreto mo muna yan ha. Huwag mo muna ipamalita yung ginagawa mo, yung pinoproseso mo, yung plano mo, yung action mo. Naku, hindi lahat ng tao deserve malaman yung updates sa buhay mo. Huwag mo muna ilagay sa social media, huwag mo muna ikwento. Parang take it easy muna, sa shadows muna, sa dark muna. Saka mo na i-broadcast pag okay na, pag nandiyan na yung resulta, kapag okay na tula na pwedeng humarang, because other people, hindi man nila gustuhin, lalo na yung mga ayaw kang magtagumpay, pero ayaw nilang sabihin sa'yo, subconsciously, yung kanilang negative energy, nababato nila sa'yo. So baka ma-jinx o maapektuhan yung minamanifest mo. Kaya ngayon palang Gemini, matutunan mo na itago
At huwag mo nang ipamalita kapag meron kang gagawin. Saka na, saka na. Alam ko gigil na gigil ka sabihin sa kanila yung mga updates mo, pwede sa pamilya, sa kaibigan. Pero ito yung panahon na tahimik muna tayo and work on our own. And saka na tayo talagang mag-enjoy or mag-celebratory feeling kapag nandyan na. Okay? Clarify natin siya, the Seven of Swords. Nakita ko rin dito na sometimes wala ka rin daw kasing maaasahan na ibang tao eh. Parang someone in your life is undependable, unreliable, no? Parang kada ipapasa mo sa kanila yung trabaho, hindi nagagawa, napopornada pa. So parang sabi mo, ako nakakikilos, ako nagagawa para matapos na yan. Parang ganyan, okay? The Seven of Swords, you have the Six of Swords. Yes, tatlong beses na. You have the Six of Cups, the Six of Swords, the Six of Cups, and the Six of Swords here. Six, 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 all about reflection talaga. Pagtanaw sa nakaraan, pagtanaw sa mga bagay na tapos na, pagtanaw sa mga bagay na nagawa mo before, tapos kumapos ka, ano yung mga natutunan mo doon na ma-apply mo this time para magdire-diretso na itong mga ginagawa mo. Nakita ko talaga, Gemini, na moving forward is your bala this time. No, kailangan mo daw sumuong paabante on your own. Na, kung ikaw daw ang punong abala, ikaw yung hands-on, aandar na yung ginagawa mo. Okay? Bigyan kita ng dalawang guidance card. Unang-una, you came to serve. Yes, tumating ka daw para magsilbi, para ibigay yung iyong serbisyo sa ibang tao. Nakita ko na very, very, ikaw yung uri ng tao, very purposeful. Para ikaw yung breadwinner, ikaw yung main sole provider, single parent ka, o ikaw yung panganay sa magkakapatid, o kung hindi man, ikaw yung uri ng tao na kaya mong kunin yung obligasyon para tumulong sa iba. Which is very, very noble for you. Believe ako sa'yo at proud ako sa'yo. Now, the message to overcome, you first have to climb. Yes, para magtagumpay ka, kailangan mo humakbang, kailangan mo umaksyon, especially here with the magician card. Kailangan kumikilos tayo para makuha natin yung gusto natin. Okay? In the area of your fortune, you have the Ace of Wands. Yes, fortune mo spark of an idea. Meron ka may isip this time na tamang strategy para moving forward na, makaabante na, para lumayag na yung iyong ginagawa at hindi ka na mahirapan. Nakita ko talaga this time around, susuong ka na at wala nang aberya sa gagawin mo. Ang kailangan mo lang talaga dito, Gemini, ay lakas ng loob, confidence na, yung idea ko maganda, gawin ko kaya. So, may mga bagay sa atin na parang puro idea, puro plano, pero hindi ina-execute, hindi ina-actionan. Kaya talaga dito yung magician card for you, pinapayuhan ka na kung ano man ang idea mo, kung ano man ang plano mo, actionan mo. Because nakita ko talaga na ito yung babago sa buhay mo, mag-transform sa'yo into something better. Okay? Ace of Wands, clarify natin. Ace of Wands, a card of new life, new beginning. May mga bahay ka doon na makaluma na dapat mo nang baguhin. May mga strategy ka before na hindi na gumagana ngayon. Siguro napapansin mo yan. Panahon na para baguhin yan at tanggalin yan at magkaroon ka daw ng re-evaluation of your plan moving ahead. Because nakita ko meron kang mabubuong bagong idea na magbibigay sa'yo ng magandang resulta. You have dalawa, kunin natin. Wow, victory card and a new beginning with a full card. Wow, 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 napakaganda. Yung plano, saka idea mo here with the Ace of Wands, sabi mo balak mong gawin yon, balak mong puntahan yan, sabi mo what if kaya try ko to? So marami kang naiisip na spark of a new idea na magbibigay sa'yo ng bagong simula with a full card na ready ka na tumulay sa bagong adventure, a new beginning, a new opportunity, and magwawagi ka dyan with the Six of Wands. So don't worry, everything will go on in your favor, everything will be fine. Nakita ko talaga matagumpay itong bagong simula mo, kaya congrats po sa inyo lahat. Bigyan kita ng fortune cards. Unang-una, you have hat. You will be playing a different role. Yes, talagang bagong-bago ito. Different role, different badge, different uniform, different place, different department, parang ganyan. Teardrops, great personal sorrow. Yes, kasi meron ka talagang iiwanan. Sabi ko nga dito, meron kang ipapahinga, meron kang bibitawan, meron kang susukuan. Kasi hindi na talaga siya nakakatulong sa'yo eh. Kaya panahon na para umalis dyan. Another message, you have target, a goal-oriented person. Yes, panahon na para eyes on the prize, eyes on the target, at action na yung minamanifest mo, okay? Another message, you have fun, romance, celebration, and party. Pagkatapos doon nito, pag nakasuong ka na, mag-celebrate ka talaga kasi nalagpasan mo na yung pinakamahirap na parte ng buhay mo. Another message, you have heart, love, deep affection, caring. Ito talaga yun. Sabi ko sa inyo, with the Queen of Cups here, puso, puso, puso. Ano ba yung magbibigay sa'yo ng kaligayahan? Ano ba yung magbibigay sa'yo ng kasaganahan? Ano yung importante sa puso mo? Yun ang kailangan mo unahin. Your deep love and affection. Now, the message of man, lalaki daw sa buhay mo, maaaring kapatid, asawa, katrabaho, or kakilala na may concern daw sa kanya, kausapin mo, baka meron daw dapat kang ayusin with him or with that person. Okay?
In the area of your near future, eto yung super ganda. You have the Six of Swords. Pasulong ka na, paabante ka na. So ngayon, kung naman problema ka na parang hanggang dito na lang ba ako, forever ba ako nakastuck dito at gumagapang dito at nag-struggle dito, hindi. Hindi ka forever dyan. Meron ng pagsulong, may pag-abante na. Kaya kung nanonood ka ngayon, Gemini, ito yung garantiya para sa'yo na yung problema mo masasolve na, yung manifestations mo darating, at talagang susulong na ang buhay mo, leveling up ka na. Hindi ka na babalik sa dati with a Six of Cups here. Moving forward with a new life, a new beginning, away from something na akala mo hindi mo kayang umalis. The impossible is now possible in your life. Congrats po. The Six of Cups, the Six of Swords rather, you have the Knight of Wands, yes. Knight of Wands is deliverer of good news. Meron darating sa iyong magandang balita, whether call, text, or chat. Parang go signal siya ang nakita ko na yun na magbibigay sa iyo ng bagong sigla na parang, ay yes, dumating na, ito na yun, hinihintay ko. Yun na, susulong ka na paabante. Kung ano man po yan, kung text for a new job, text for a new life, o narinig ko call for migration, parang lahat ng papeles approved na, lahat ng dokumento okay na, no, makakaabante na kayo with the family. At ito yung magbibigay sa'yo ng great time and a passion. Parang, sige, kunin natin yan. Go-getter ka ngayon with this good news. So, congrats po. Something new is coming. Ikakasigla mo at doon na susulong ang buhay moving forward. So, there is something missing in your life. Ano yung missing? Ano yung kulang na puzzle piece para ma-solve ng problema at makuha ni Mini-Manifest? You have, wow, the Hermit card. Sabi dito, the answers are within. Ibig sabihin, Gemini, alam mo kung ano yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. Alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung mga bagay na hindi mo nais gawin, napipilitan ka lamang. With the Hermit card, pinapayuhan ka na yung spirit guides to dig deep within. Sa puso mo, sa kaluluwa mo, sa katawan mo. Ano pa talaga yung gusto ko? Ano pa talaga yung mapaligaya sa akin? Solve na ba ako dito? Okay na ba ako dito? O kailangan ko na umalis? Sometimes you need to ask yourself the deep questions and the hard questions in order for you to know kung saan ka talaga papunta. With a light here sa loob ng lampara, star yun eh. Yung star ay simbolismo ng iyong pangarap, ng iyong dasal, ng mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo. Sabi dito, ano ba yung mga kaya mong gawin para habulin yan at para hanapin yan? May ginagawa ka ba o nakapirmi ka lang dyan at hinihintay mo lang ang tulong ng iba? Para ikaw daw mismo ang kailangang kumayod, humakbang sa hagdanan patungo sa tagumpay mo para ma-reach mo yung kasagutan sa buhay mo. Para sa'yo mo, ay, now alam ko na kung ano yung gusto ko. Ay, alam ko na yung path ko. Ito na pupuntahan ko. Hindi ka pwedeng halos 5 goals ang kinukuha mo this time. Sa'yo mo, kung alin dyan na mag-click, doon ako. Hindi eh. Parang sabi dito, you need to choose one. Kailangan tinatanong mo ang puso mo, ito ba yung gusto ko? Ito ba yung para sa akin? Kung yes, lalakarin ko to kahit mahirap, kahit nakapagod, aakyatin ko yung hagdan. Hayaan ko mag-struggle ako paakyat doon because I want this to happen in my life. Kasi malino na sa akin kung anong gusto ko. So parang ganyan. You need to ask yourself, malinawan ang isip mo kung anong ayaw, kung anong gusto. Clarify natin with the Hermit card. Hermit cards being clarified by yun, 10 of Wands. Yes, nabibigatan ka na sa journey, nabibigatan ka na doon sa mga bagay na parang sabi mo, gusto ko pa ba to? Akin pa ba to? May saysay pa ba to? Parang sa sobrang bigat, hindi mo na alam kung yan pa ba ang gusto mo. Sa sobrang bigat, hindi mo alam kung yan pa ba ang may saysay o may halaga. Kaya ngayon, mahalaga talaga bumitaw ka muna parandalian, go for a long walk, mag-isa ka muna, magbakasyon ka, kahit sa kwarto kung ayaw mo gumastos, naiintindihan kita, para magkaroon ka ng time for yourself. Meditate, pray, sa simbahan, pwede ka magdasal, para malabas mo yung mga bigat-bigat, mabitawan mo yung mga heavy in your heart. Kaya niyo ko pa naramdaman, Gemini, yung bigat ng puso mo eh. Yung bigat ng dinadala. Kailangan daw sabihin na yan, ipahinga mo na, kung kailangan mo kumausap ng isang tao para gumaan ang pakiramdam mo, go push. Pero make sure na yung kakausapin mo ay matinong tao na unawaan ka, hindi ka i-judge, hindi ka i-chismis. So, kailangan pinagkakatiwalaan mo talaga yan. At doon mo ibigay sa kanya yung pain, yung bigat para gumaan yung nararamdaman mo. Nakita ko rito na what's missing is for you to really unload. Ibaba mo yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Travel lightly. Kailangan magaan ang damdamin mo para dumating na yung kalinawan sa puso mo at mahanap mo na yung para sa'yo. Okay? So Gemini, that is the missing in your life. Ito rin po ang inyong problem solved and manifestations confirmed. Palakpakan tayo. Dahil this time around, solve na at na-manifest mo na. So, manifestation dusts for all of you. This time around, after watching this, makukuha mo na yan at masasolve na lahat yan. So, thank you again for watching Gandulo. See you again next time. Thank you for watching hanggang sa pinaka-dulo ng ating reading. I love you. This has been James sa James Ario PH. God bless everybody.